So tayo po ay manalangin para tayo ay maghulay ng salita ng Diyos. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang nagsabi, pag merong dalawa, may tatlo, nagtitipon sa pangalan mo. Panginoong Yesus, nandun ka sa aming kalagitnaan. Nagpapasalamat kami sa araw na ito sapagkat ito ang araw ng kaligtasan, ito ang araw ng pagpapatawad sa lahat ng aming kasalanan, ito ang araw ng kagalingan ng aming mga sakit at karamdaman. Salamat sa aming bayan, Panginoon. Hindi namin pinahihintulutan ang bagyong Ramil para magwasak ng mga ari-arian at pumatay ng buhay. Dinideklara namin ang isang maayos na bansa sa gitna ng bagyo na sumasalansa sa amin sa araw na ito. Salamat po, pinagpala mo ang bansang Pilipinas, maging lahat ng mga Pilipino. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise the Lord. Hindi po natin makikilala yung Diyos sa experience. Hindi natin makikilala yung Diyos sa kwentong kotsero o kwento ni Lola. Makikilala natin yung Diyos pag tayo ay nagbasa at nakinig ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Amen. So, tingnan po natin ito. Basa, sabay-sabay. 1, 2, 3. Maraming tao gustong mapalapit sa Diyos, kaya gagawa sila ng paraan para mag-sacrifice. Para maging mapayapa sila sa Diyos, sasabihin nila, Panginoon, magsasakripisyo ako para mapalapit ako sa iyo, para maging mapatawad ako at maranasan ko ang kapayapaan. Maraming tao, sasabihin nila, Panginoon, magpapasalamat ako ng bonggang-bonggang kaday para matuwa ka sa akin. Tingin po kayo sa akin. Pag nanampalataya kayo kay Jesus, nagsakripisyo na kayo ng kapayapaan. Pag nanampalataya kayo kay Jesus, nagpasalamat na kayo sa Diyos. Gusto niyo yan? Wala ka nang gagawin. Sumampalataya ka lang sa Diyos, nag-offer ka na ng sacrifice of peace. Pag sumampalataya ka kay Jesus, nagpasalamat ka na sa Diyos. Amen. Sabi niya, paano yan, pastor? Tinan niyo po ito. Sabi ni Pablo kay pastor o kay Bishop Timothy, Pastor Timothy, Bishop Timothy, you have carefully followed my teaching. Sabi yung doctrine ay teaching. Timothy, maingat mong sinusundan ang mga aral ko, ang klase ng buhay ko, ang purpose, ang pananampalataya ko, ang mahabang suffering ko, ang pag-ibig ko, ang perseverance ko, ang persecution ko, ang haba ng litanya ni Apostle Paul, ang affliction ko na nangyari sa akin doon sa Antioch, na nangyari sa akin sa Iconium, kasi doon ho sa lugar ng Asia Minor sa Roma, dinala ni Pablo yung mabuting balita ng death, burial, and resurrection ni Jesus. At doon, talaga namang pinersecute siya. Kasi doon sa Rome po, noong unang panahon, ang Diyos nila si Caesar. Si Caesar. At ang mga Diyos ng bato, ginto, pilak, yan ang Diyos nila. Hindi lang nakikilala yung Diyos ng langit at ng lupa na nagkatawang tao. Amen ba? Kaya sabi ng John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan ito. Niregalo niya, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yung kaisa-isang anak ng Diyos? Si Jesus. Para mamatay, kunin ang lahat ng ating kasalanan, bayaran doon sa krus ng Kalbaryo, nilibing, pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay na magmuli. Sino mang sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. Amen. Kaya sabi ni Pablo, Timothy, itong mga naranasan ko dito,
Nagpapasalamat ako kasi maingat mong sinusundan yung turo ko, yung buhay ko, yung purpose, yung pananampalataya ko, yung long suffering ko, yung love at perseverance. Pero sa lahat ng ito, itong mga pagsubok na dumating sa akin, napagtagumpayan ko. And out of them, all the Lord delivered me. Sa dami ng naranasan ko, Timothy, si Jesus, pinagtagumpayan ako. Diniliver ako. Verse 12. Tingin po kayo. Yes! Lahat ng naggumugustong mabuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus. Lahat ng gustong mabuhay ng makadiyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay makakaranas ng pag-uusig. Bakit po? Kasi maraming tao, iba-iba yung paraan ng kaligtasan. Ang kaligtasan namin si Apostol, kaligtasan namin yung iglesia, kaligtasan namin yung kabaitan, kaligtasan namin, pag sinabi mo, ang kaligtasan mo lang si Jesus, sasabihin siya, baliw ka, ipipersecute ka. Amen po ba? Tingnan niyo po. Tapos sabi ho ng verse 13, Timoteo, yung mga masamang tao, yung mga impostor, lalala sila ng lalala. Maloloko at mangloloko. Yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus, yung mga leader ng simbahan na tinuturo ang kaligtasan, ganto, ito, hindi si Jesus, hindi yung Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay na magbuli. Itong mga taong to, mga masasamang tao to. Mga impostor to. Lalala sila ng lalala, maloloko sila, at lalong mangluloko. Anong panluloko? Ang kaligtasan, kabaitan. Ang kaligtasan, relihiyon. Ang kaligtasan, ganito. Hindi si Jesus. Sabi ni St. Peter, walang pangalan na binigay sa silo ng langit na sukat ikaligtas ng lahat, kundi ang pangalang. Pangalang Jesus lamang. Amen po ba? Kaya kung ang faith mo, ang pananampalataya mo, ang paniniwala mo sa Diyos ay hindi si Jesus. Kapatid, ito na yung time. Manampalataya ka kay Jesus. Verse 14. Tapos sabi ni Paul, tuloy-tuloy po itong sulat na to kay Bishop, kay Pastor Timothy. Timothy, magpatuloy ka. Saan? Sa mga bagay na natutunan mo. Natutunan mo sa kanya, yung kanyang teaching, yung kanyang buhay, yung kanyang pananampalataya. And be assured of, knowing from whom you have learned from them. You learn, itong tinuturo kasi magpatuloy ka, natutunan mo to sa akin, natutunan mo to sa lola mo, natutunan mo to sa nanay mo. Kasi nung bata si Timothy, mga nanay, yung lola niya, yung nanay niya, mananampalataya ni Jesus. Tinuturo kay Timothy. Tinuturuan din si Timothy ni Apostol Pablo. Magpatuloy ka dito. Verse 15, mula ng pagkabata, nalaman mo ang banal na kasulatan. Sabihin nyo, banal na kasulatan. Sabihin nyo, banal na kasulatan. Sa English, the Holy Scriptures. Ano po ang Holy Scripture? Ang Holy Scripture, hindi po yung buong Bible. Ang Holy Scripture ay yung Genesis to Malakay, yung 39 books. Amen po ba? Sabihin nyo, 39 books. Nung sinusulat po ni Pablo yan, wala pang Timothy. Amen. So, sabi ni Pablo kay Timothy, Bishop, Pastor Timothy, mula ng pagkabata, dahil sa nanay mo at sa lola mo at dahil sa akin ngayon, nalaman mo ang banal na kasulatan. Tingnan niyo po, na magpapatalino sa iyo. Anong pagpapatalino? Which are able to make you wise. Na magpapatalino sa iyo. Saan? Basa. 4. Through faith. Magpapatalino sa iyo, ang ibig sabihin ng salvation, kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabihin nyo, ang banal na kasulatan, magpapatalino sa akin ng kaligtasan. Tingin po kayo, pag sinabing kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan, lahat ng kasalanan, noon, ngayon, at sa darating pang kasalanan, yun po ibig sabihin ng kaligtasan.
kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Yung pakikinig patungkol kay Jesus. Si Jesus yung pananampalataya, si Jesus yung kaligtasan. Tapos sabi niya, which is in Christ Jesus. So ang banal na kasulatan na magbibigay sa inyo ng katinunuhan para sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, nasaan daw? Na kay Kristo Jesus. Ang banal na kasulatan na magpapatalino sa iyo para alam mong ligtas ka, para alam mong pinatawad ka, para alam mong banal ka, para alam mong meron kang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya. Nasaan ho lahat yan? Nakay! Hindi ko kayo marinig. Nakay Jesus. Nakay Jesus. Amen. Kasi nung makita ng Diyos lahat ng tao mula noon hanggang ngayon, yung Diyos ay Diyos. Wala siya sa time and space and matter. Nasa labas siya. Nung ginawa niya yung tao, alam niya yung tao babagsak. Alam niya yung tao magkakasala. Mula noon hanggang sa dulo, pagbabalik ni Jesus, alam ni Jesus, magkakasala ka, magkakasala ako. Eh, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Walang pwedeng mamatay na tao sa atin. Pag namatay ako sa kasalanan ko, sa impyerno ako pupunta. Pag namatay ka rin sa kasalanan mo, sa impyerno ka pupunta. Hindi mo kayang bayaran yung kasalanan mo ng kabutihan, kabanalan, kabaitan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So, Lord, mamatay na ako sa kasalanan ko. Bang! Sa impyerno ka na pupunta. Kaya ang ginawa ng Diyos, yung Diyos, nagkatawang tao. Siya nag-represent sa iyo at sa akin. Binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Tapos namatay. Sapagkat yun ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na magmuli. Amen ba? Now to Him, referring to God, who is able to establish you. Huwag niyo kong kalimutan, ha? Yung kasulatan, na magpapatalino sa inyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, lahat yan na kay Jesus. Pag meron ka ng Jesus, meron ka ng kaligtasan. Pag meron ka ng Jesus, meron ka ng pananampalataya. Pag meron ka ng Jesus, meron ka ng kapatawaran ng kasalanan. Amen? Pag sumampalataya ka sa Kanya. Sabi ni Paul, si Paul ulit ang nagsasalita dito, sinulat niya ito sa mga Christian sa Roma, Romans 16:25. Now to Him who is able to establish you according, basa, to my gospel, which is the preaching of Jesus Christ. Yung gospel ay, kaya marinig nyo sa mga interview, eh, dami naman sinasabi niya. Hindi naman totoo. Yung sinasabi niya ba, gospel truth? Pag sinabi hong gospel truth, wala nang pwedeng lumaban doon. Right? Yun po yung sinasabi ng mga, gospel truth ba yan? Pag sinabi hong gospel truth, ginamit yan sa pangungusap. Ibig sabihin, totoong-totoo yung sinasabi mo. Walang kasinungalingan. Sa Biblia, pag sinabing gospel, yun po yung preaching about Jesus Christ. Nandyan po ba kayo? Ang tawag sa Tagalog yan, mabuting balita, magandang balita, o balita ng biyaya ng Diyos. Sa English, Gospel of Christ, Gospel of Grace. Amen. Sabi niya, my gospel, sabi ni Apostol Pablo, my gospel, which is the preaching of Jesus Christ. Sabi niyo, the preaching of Jesus Christ. Ang pangangaral about kay Kristo. Anong about kay Kristo? Na si Kristo yung Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan nilibing. Pagkatapos ang 3 araw na buhay na magmuli para sa kabayaran ng lahat ng ating kasalanan. Amen. Kaya sabi ng mga alagad ni Jesus, Jesus, saan ka pupunta? Sabi mo, babalik ka na sa Ama. Saan ka pupunta? Gusto namin pumunta dyan. Nasaan ba yung Ama? Doon sa unseen place na tinatawag ng Bible na heaven. Gusto namin pumunta dyan. Sabi ni Jesus, ako ang daan. Gusto niyo pumunta doon sa piling ng Diyos? Ang daan, sabi ni Jesus, I am the way,
I am the truth. I am the life. No one can come to the Father except by me. Amen. So sabi ni Pablo, my gospel. Sabihin nyo, yung preaching ni Jesus Christ, gospel din natin. Kasi yan ang kaligtasan natin. Tapos, according to the revelation of the mystery is the Holy Scripture. Si Jesus, sa 39 books, misteryo nakatago. Dito, sa book of the New Testament, si Jesus naka-reveal. So, yung Bible po, 39 books, the Holy Scripture, 27, the New Testament, ang message po nito si Jesus. 66 books. Hindi ho pagpapapogi, hindi ho pagpapayaman, hindi ho pagpapaganda, kundi mapatawad ang kasalanan at ating kaligtasan. Bang! This is the message of the Bible. Pastor, anong gagawin dyan? Believe it. Pastor, hindi kailangan magpakabait? Hindi mo kailangan magpakabait. Kasi naturally, babait ka. Walang trying hard, copycat. Kasi pag nagpakabait ka sa sarili mong paraan, sabi ng kanta, sana kunin ka na ni Lord. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Good boy. Good girl. Amen ba? Naintindihan niyo po ba? So, the scripture is Genesis to Malachi, the mystery revealed about the gospel, which is the preaching of Jesus Christ. Amen ba? So, tignan po natin yung isang book ng scripture. Sabi mo, Pastor, yung sacrifice of peace and thanksgiving ay si Jesus. Tignan po natin. Yung isang book ng scripture, tinatawag po, basa Leviticus. Sabi nyo, Leviticus. Mababasa nyo yan sa Genesis, kasunod ng Genesis, Exodus, sunod, Leviticus. Amen. O, tingnan nyo po nakasulat dyan. Kapag daw yung tao, pag nag-offer siya sa Diyos, his offering is a sacrifice of, basa, peace offering. Na lalapit ka sa Diyos para maging kaibigan na kayo ng Diyos, mag-ibigay ka ng peace offering. So ano yung peace offering? If he offers it on the herd, ano yung herd? Baka, o kaya kambing, o kaya tupa. So ang peace offering na nakatago sa lumang tipan, kukuha ka ng baka, kung mayaman ka, kung medyo mayaman-yaman ka lang, kambing o tupa. Papatayin mo yun, i-offer mo bilang peace offering sa Diyos. Naintindihan niyo po ba? Sabi niya, whether male or female, kailangan i-offer ng offerer without blemish before the Lord. Tingin. So, yung makasalanan tao, yung tao, hahanap siya ng baka, kambing o tupa na napaka-cute, napakalinis, walang sugat, mabango, pinaka-the best sa kanyang mga tupahan. Kukunin niya yon at i-offer niya. Yun ang peace offering. Nandyan ba kayo? And he shall lay his hand on the head of his peace offering, and then kill it at the door of the tabernacle of meeting. And Aaron's sons, the priest, shall sprinkle the blood all around the altar. Ito yung batas para sa peace offering, para peace kayo ni Lord. Lord, peace. Ang gagawin mo, para peace kayo. Bakit kayo peace? Kasi mag-aaway kayo, di ba? Pag may kaaway ka, ang gagawin mo para mag-okay kayo, kaysa magsaksakan kayo, yung isa magdadala ng regalo. Anong tawag dyan? Peace offering. Nandiyan po ba kayo? Verse 3, then he shall offer from the sacrifice of the peace offering an offering made by fire to the Lord. The fat covers the entrails and all the fat that is on the entrails. Tingin. So dadalhin yun, papatayin niya, ibibigay niya sa priest, susugbahin niya, iwiwisik yung dugo sa tabernakulo. Yan po si Jesus. Sabi ni John the Baptist,
Tignan nyo si Jesus, yung kordero ng Diyos. Anong kordero? Lamb! Na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yung tabernacle, yung krus, doon siya inoffer. Para siya ang ating tingin. Peace offering. Amen ba? Leviticus 7:11-15. Hindi ako magpapasensya. Para kung maintindihan nyo yung Bible, kailangan ho na ituro sa inyo ganyan paraan. Para hindi nyo makita yung pastor, hindi nyo makita yung sarili nyo, makita nyo si Jesus. Kasi pag nakita nyo si Jesus, nakita nyo na ang kapatawaran ng kasalanan nyo. Look at this. Ito ang batas of the sacrifice of peace offering. The law of the sacrifice of peace offerings, which he shall offer to the Lord. Kung dadalhin niya itong sacrifice of offering, kung ito ay para sa pasasalamat, nakita nyo? Sacrifice offering is the same with the sacrifice of thanksgiving. It's all the same. Pag dinala mo itong sacrifice of peace offering, at pag inoffer mo ito for thanksgiving, then he shall offer with the sacrifice of thanksgiving. Dadagdagan mo siya ng unleavened cakes. Ibig sabihin, cake o tinapay na gawa na walang libadura. Sabihin nyo, walang libadura. Mixed with oil. Unleavened wafers anointed with oil. Cakes or blended flour mixed with oil. Nagpasan ko lang po yan, ha. Tandaan nyo po yung aking hinighlight. The law of the sacrifice of peace offering, thanksgiving, the sacrifice, thanksgiving. Amen ba? Verse 13, besides the cakes of his offering, he shall offer leavened bread with the sacrifice of thanksgiving of his peace offering. Tingin, kasama po yung lamb. Kung gusto mo nang may pasasalamat, dagdagan mo pa yung offering mo. Magdalay ka ng tinapay na walang libadura. Naintindahan nyo? Na minix ng langis. So, dala-dala mo yan. Sa panahon nila, yan yung batas. Alam mo ba lahat yan si Jesus? Naintindihan nyo ba? Wow. Kita nyo kung nabuhay tayo sa panahon nila, boses. Ang hirap-hirap para maging mapayapa sa Diyos at mapuri yung Diyos. Amen. So, dala-dala mo yan. Tinapay na walang libadura, na may mix ng langis. Tapos, isang lamb, kakatayin niya, tapos yan, dadali mo yan. Kung yung sacrifice mo, may kasamang pasasalamat. Lahat yan si Jesus. Lahat yan si Jesus. And I will show it to you. Each offering as a heave offering to the Lord. Ano pong ibig sabihin ng heave offering? Tingin. Yung heave offering, yung tinapay, itataas mo yan, ililift up mo yan sa Diyos at wave bilang pasasalamat. Kaya si Jesus, ang namatay, nanampalataya tayo sa Kanya, yan ay pasasalamat sa Diyos. Lord, thank you. When you believe in Christ, you thank God. You are the best thinker of God when you believe in Christ. You are the best one who offered the sacrifice of offering and the sacrifice of thanksgiving when you believe on Christ. Amen. Sipin niyo po ang ginawa ng Diyos, pinadali sa atin. Tingnan niyo po. A heave offering to the Lord, it shall belong to the priest who sprinkle the blood of the peace offering. Peace offering, thanksgiving offering, peace offering, thanksgiving offering. Right? So yung sacrifice offering, peace offering, the lamb, the herd, female or male. The thanksgiving is the bread. Remember nyo, nung bumaba si Jesus, sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng bang! Lahat ng makikita mong tinapay sa Lumang Testamento nung panahon ng kamatayan at pagkabuhay na muli, ni-reveal ng Banal na Espiritu. Yung tinapay na yon, walang iba, kundi si Jesus. Ano po yung tinapay? Spiritual food and physical food. Amen po ba? Kaya satisfied ka na.
Kaya maraming tao naghahanap ng paraan para makagawa ng mabuti, di ba? Nandyan po ba kayo? Kasi, ano yan sa'yo eh, built-in sa'yo yan eh. Pero pag nanampalataya ka na kay Jesus, kasi yung kabutihan mo hindi makakapagligtas. Yung ginawa ni Jesus makakapagligtas. Kapag nanampalataya ka na kay Jesus, bang! Satisfied ka na. Gagawa ka na ng mabuti. Out of the satisfaction that you have in Christ. Satisfied ka na. Nandyan po ba kayo? Mamaya, makikita ho natin. So, tandaan nyo po ano yung tatandaan nyo? The sacrifice of peace offering and the sacrifice of thanksgiving. The flesh of the sacrifice of his peace offering for thanksgiving shall be eaten the same day it is offered, he shall not leave any of it until morning. Tingnan nyo po, ito ang sabi ng Ephesians. Tingin, dito sa lumang tipan, yung scripture, si Jesus nakatago. Sa bagong tipan, si Jesus nakalitaw. Sabi dito ni San Pablo, therefore remember that you once, kayo, tayo, mga Pilipino, at lahat ng lahi sa balat ng lupa, except the Jews, you once Gentile in the flesh, who are called uncircumcision, what is called the circumcision made in the flesh by the hand. Ang tawag sa atin ng mga Hudyo, mga hindi kayo tuli, hindi kayo mga tuli, hindi kayo mga tuli. Yung mga Hudyo, sila ay mga tuli. Tayo ang tawag sa atin, mga supot, mga supot, mga supot. Kasi sa kanila, pag ikaw ay nananampalataya sa Diyos at sa batas, kailangan kang magpatuli. Yun ang sign na ikaw ay nananampalataya sa Diyos. Eh tayo na bahaginan ng mga maling paniniwala. Pero wala ho yan sa supot o hindi supot. Tinagalog ko lang hindi, bastos naman ng pastor na to. Ano ang tawag nyo sa uncircumcision? Uncircumcised. Ang tawag sa Tagalog? Kayo talaga, ano kayo? Ano tawag sa circumcised? Tuli. So, tuli at supot. In English lang, kaya maganda. That at time you were without Christ. Kayong mga supot, wala kayong Kristo. Kasi paniniwala nila, pag naniniwala ka, kayo ay mga alien sa Commonwealth o sa bansa ng Israel. At kayo ay mga estranghero sa covenant ng pangako. Ang covenant ng pangako sa mga Israel, si Jesus. Wala tayong Jesus. Di mga alien tayo. Mga estranghero tayo. Walang pag-asa, having no hope. Walang Diyos sa mundo. Verse 13. But now, kayo, mga taga-Ephesians, ito po yung mga mananampalataya sa Efeso, sinusulatan ni San Pablo. Ilagay natin, kayo mga Pilipino, kayo mga supot, mga estrangero kayo, wala kayong pag-asa, wala kayong Diyos, wala kasi kayo kay Kristo. Nandiyan po ba kayo? Hindi ho relihiyon ang pinag-uusapan dyan. Tingin. Ngunit ngayon, kay Kristo Jesus, kasi nanampalataya na kayo, sabi nila, once you were off, have been brought near by the blood of Christ. For Jesus, basa. Hindi ko kayo marinig. Bang! By the blood of Christ. He Himself is our peace. Binasa natin sa Leviticus. Siya yung sacrificial offering for peace. Naintindihan nyo? Jesus now is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation, having abolished in the flesh of Jesus the enmity that is the law of commandments contained in ordinances, so as to create in Himself one new man, thus making peace. Verse 16, and that He might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting death the enmity. He came and preached, basa, peace to you. So, sino yung peace? Si Jesus. You were a part of and those who were dear. For through Him, we both have access by one Spirit to the Father. So, yung mga Hudyo at yung mga German, Pilipino, lahat ng lahi, pinag-isa na ng Diyos sa sacrifice of peace. Sino yung sacrifice of peace? Si Jesus. Wow!
Nandyan po ba kayo? So wala nang iba-ibang lahi. Sa harapan ng Diyos, pag nanampalataya ko kay Jesus, tapos na. Payapa na kayo, isa na kayo, may kapayapaan na kayo sa Diyos. Sapagat si Jesus yung peace. He is our peace. Right? Nandyan po ba kayo? Tingnan niyo po ito. Ito po yung hula kay Jesus. Sinulat ni Isaiah ang hula. Pagdating ng panahon, ito si Jesus. Sabi ng Isaiah 61 verse 1 and 2, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim the liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. Verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Ito po yung hula ni Isaiah. Pagdating ng panahon, nung si Jesus ay nagkatawang tao, sa Luke 4:18 to 21, kinuha ni Jesus yung scroll ng book na nakasulat ito sa Isaiah 61 verse 1 and 2. Ito po ang pagkakabasa ni Jesus. Tingnan niyo po ha. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal. Si Jesus po nagbabasa nito. The brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Then He closed the book. Jesus closed the book and gave back to the attendant and sat down. The eyes of all who were in synagogue were fixed on Him. And He began to say, sabi ni Jesus, today, itong scripture na to, na binasa ko sa inyo, is fulfilled in your hearing. Because Jesus, nandun na si Jesus, it's already fulfilled. Because the scripture that prophesied by the prophets Isaiah, tingin po kayo sa akin, I am He. Sinusulat lang dito, ayun o, nagkatawang tao na. Amen ba? Nandiyan po ba kayo? Kaya po sabi ng Hebrews, tingnan niyo po, babalik tayo mamaya sa peace offering, pinakita ko lang sa inyo yung Holy Scripture. Kaya sabi ng writer ng Hebrews, kung paanong ang tao'y, ang mga anak ay may laman at buto, si Jesus din, He Himself, God, who became man, likewise shared in the same, that through death, He might destroy him who had the power of death, that is the devil. That's why Jesus came. Amen ba? Ito ang sabi ni Paul. Tingnan niyo po, sabi ni Paul. So yung sacrifice offering, yung thanksgiving offering, yung lamb, at yung tinapay na may halong langis. Ito po ang sabi ni Paul. For God made Jesus, who knew no sin, to be sin for us, the sacrificial peace offering, that we might become the righteousness of God in Him, para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. He is the peace, the sacrifice of peace offering. Amen ba? Hindi ko kayo may marinig. Lagpasan na natin to. O, ito pa ho, isa. Ito din yung hula ng scripture. Sabi ni Isaiah ulit, surely, He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet, we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. Ito po ay hula at propesiya para ipulpil ni Jesus. But He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Jesus will be chastised for, basa, our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Bakit po ang tawag kay Jesus ay sacrificial offering of peace? Tingin, para maranasan natin ang kagalingan sa lahat ng ating mga sakit at mga karamdaman. Ang ibig sabihin ng peace, sa Hebrew, sabihin niyo po, shalom. Shalom. Shalom outside, shalom inside. Peace. Peace sa Diyos, peace sa lahat ng istorbo sa buhay, lalo na yung sakit. Tingnan niyo po ito. Sabi ng Matthew, hula po ni Isaiah, after 700 years,
After 700 years, nung nagkatawang tao na si Jesus, sabi dito, when evening had come, they brought to Jesus many who were demon-possessed. And he cast out the spirit with the word, and healed all who were sick, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet in Isaiah 53, verse 4 to 5, saying, Jesus himself took our infirmities and bore our sicknesses. Jesus is the sacrifice of peace offering that when you believe, tingin, yung cancer mo, yung bukol mo, aneurysm mo, anumang cancer dyan, when you believe in Christ, you have the peace of God, you will experience healing. By Jesus took our infirmities and bore our sickness. Kaya nung gabing yan, dinala lahat sa kanya, mga inaalihan ng demonyo. Pinalayas niya lahat ng mga demonyo sa kasasalita at pinagaling niya all! Sabi niyo all. Who were sick. Wow! Ngayon sa atin, we just believe. Ito po ang sabi ni Peter. Sabi ni Peter, si paring Peter, si brother Peter, sabi ni Peter, si Jesus mismo ang kumuha, ang nagdala ng lahat ng ating kasalanan sa kanyang katawan doon sa krus. Yung tree. Kasi yung krus ay gawa sa kahoy. Para mamatay na tayo sa kasalanan at mabuhay na tayo sa katwiran. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, kayo'y magaling na, past tense. You were healed. Kita niyo po ang mundo, paggawa ng hospital. Meron nga mga insertion dito sa Marikina. Hindi pa pala, pundasyon pa lang yung ginagawa, iniimbestiga. Pero padami pa rin ng may sakit. Sana kung effective yung hospital, super effective, konti lang yan kasi lahat pupunta dyan, gumagaling, di ba? Kasi alam natin talagang walang lunas sa sakit. Ang lunas lang ho sa sakit, yung pananampalataya kay Jesus. Ito po yung lunas ng Diyos. May lunas ang mundo, pero ang ending, patay pa rin. Ito, lunas, He is the sacrifice of offering. Siya yung peace offering for you to be forgiven of your sin and for you to be healed. Wow! Beautiful. Beautiful. Ang kailangan lang manampalataya. Kung nananampalataya ka na, mamaya ano lang gagawin mo? Papakita ko sa inyo. Nabibless ba ho kayo? Gusto nyo ba ituloy ko pa o tama na to? Tuloy natin. Oh, 2 Peter, sabi uli ni Apostle Peter, grace and peace. Sabi nyo, peace. Peace. Multiplied. Dumami ng dumami. In the knowledge of God, which is Jesus our Lord. Habang nakikilala mo ang Diyos, makikilala mo ang Diyos pag nakita mo si Jesus. Kita mo si Jesus sa Biblia, naiintindihan mo si Jesus. Peace, 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 because Jesus is the sacrifice of peace offering. Ngayon, ang gagawin mo lang, you just know Him and believe on Him. Bang! Your sins is forgiven. At isipin mo, linggo-linggo, papakinggan mo lang yan. Nakaupo ka lang dyan. Minsan, inaantok ka pa. Pero nakikinig ka lang. You experience health and healing. Eh, pag tamad-tamad ka, matagal yung healing mo. Tamad na tamad ka magsimba, tamad-tamad ka makinig. Amen po ba? Sino yung peace? Jesus. Naalala nyo, ibibigay yung sacrifice, peace offering sa priest. Tapos ibibigay din yung tinapay sa priest. Tingnan niyo po kung sino din yung priest. Tingnan niyo po ito. Tingin po kayo sa akin, para tapusin ko na. Si Jesus na ho yung hayop, siya pa yung tinapay, at siya pa yung priest. Siya na yung tinapay, siya pa yung hayop, siya pa yung priest. Ikaw, tatanggapin mo lang. Sasampalatayanan mo lang. O, tinan nyo ito. Sabi ng Hebrew. Nireveal ng Hebrew yung Old Testament. For the law, having the shadow of the good things to come,
and not the very image of the things, can never with these same sacrifices. Yung mga sacrifices nila noon, yung sacrifice offering of herd, sacrifice of thanksgiving ng tinapay na may langis, these sacrifices which they offer continually year by year, make those who approach perfect, hindi nakaka-perfect. Yung ginagawa nila noon, palagi. Nagpapaalala lang sila na may kasalanan sila, nagpapaalala sila na walang payapa sa Diyos, hindi sila nakakapagpasalamat talaga. For would they not have ceased to be offered, for the worshippers once purified, would they have no more consciousness of sins. Verse 3. But in the, basahin niyo po. 1, 2, 3. O, tingin. Habang ginagawa nila yon, ang nare-remind siya kanila, sila ay, hindi ko kayo marinig, para tayo, mga Pilipino, ang hilig natin mamalata. Ang hilig natin ano yun? Nagtutulak ng mga pinapaniwala natin. O lahat yun, pag nagpapaalala na makasalanan ka. Pag inalis mo lahat yun, tapos kay Jesus ka lang, nagpapaalala na lahat ng kasalanan mo ay pinatawad. Saan mo gusto? Inaalala mo lahat ng kasalanan mo o inaalala mo lahat pinatawad ng kasalanan mo? Anong gusto niyo dyan? O, tingin. Sabi, for it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sin. Imposible na yung dugo ng baka, dugo ng kambing o tupa ay maghahalis ng kasalanan. Therefore, when Jesus came into the world, He said, sacrifice and offerings you did not desire, but a body, hindi animal. So dito, mga animal. Yung animal pala, sa bagong tipan, si Jesus. He is the Lamb who takes away the sin of the world. But a body you have prepared for me. Tingnan niyo po, in burnt offerings, di ba sinusugba? Sinusugba yung baka, kambing, tupa, sinusugba yung tinapay. For sin, walang pleasure ang Diyos. Reminder lang, nagpapaalala lang, makasalanan ka. So lahat ng gagawin mo, pagpapakabait, pagpapakabuti, hindi nakakapagpatawad ng kasalanan mo, nagpapaalala sa iyo na makasalanan ka. Kaya ginagawa mo yan para maging mapayapa ka sa Diyos, at least nakagawa ka ng kabutihan, at approve ako sa Diyos. Yan lang yung isip mo. Pero sa totoo, mali. O, tingin. Tapos sabi ni Jesus, then I said, behold, I have come in the volume of the book, the scripture. It is written of me to do your will, O God. Previously saying, sacrifice and offering, burnt offerings and offerings for sin, you did not desire, nor had pleasure in them. Which are offered according to the... Wala. Kala yung tutuwa yung Diyos. Hindi. Ayun, sinabi ng Diyos, hindi ako natutuwa dyan. Aksaya lang ng pera yan. Pagod, hirap. Yung mga sakripisyo na yan. O, tingin. Verse 9. Then He said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first, yung lumang tipan, yung batas, that He may establish the second. By that will, we have been sanctified through the, basa. So, sino yung in-offer ngayon? 2,000 years ago. Tupa ba? Kambing ba? Baka ba? Tinapay ba na may langis? Sino? Ilang beses? Once. Sila dito, taon-taon. Hindi nag-aalis ng kasalanan. Nagpapaalala lang silang ay makasalanan at hindi natutuwa yung Diyos. Pero nung dumating na si Jesus, pinanganak ng isang birhen, nag-offer siya ng isang katawang in-offer para sa lahat. Tapos sabi diyan, and every priest, lumang tipan, standing, ministering daily, and offering repeated daily same sacrifice. So si Jesus yung sacrifice offering, si Jesus yung thanksgiving offering, si Jesus pa din yung priest. Lupit. Kaya ka na may 3-in-1 eh. 3-in-1, nandun na lahat. 5-in-1, 10-in-1. So si Jesus is a billion in one. Whatever you need in life is Jesus.
Amen. Kasi bilang tao, wala talaga tayo. Si pastor, wala, palpak yan. Ikaw, super palpak din. Kaya nagkatawang tao. Siya na ang naging ikaw, ikaw na ang naging siya. Perfect! Perfect. Kasi pag ikaw, pag ako, wala. Oh, tingin. Sa panahon nila, yung mga priests, ministering daily and offering repeatedly the same sacrifice. Tinapay, kordero, which can never take away sins. Verse 11. Basa. 1, 2, 3. Tingin po kayo sa akin. Dahan. Kaya ako capital yan, si Jesus, yung you're the man, my man. Jesus is the man. Sabihin nyo, Jesus is the man. Tapos sabihin nyo, Jesus! Gayahin nyo ako. Jesus! You're my man. Oh, basa. 1, 2, 3. How many sacrifice? Bang! One sacrifice for sins forever. One. The sacrifice of peace. The sacrifice offering. The sacrifice of thanksgiving. Sacrifice for sins forever on the cross. Then, he was buried. After 3 days, he rose again from the dead, sat down at the right hand of God. So, ang ibig sabihin, pag nanampalataya ka kay Jesus, who is the sacrifice, who is the unleavened bread, and who is the priest, your sins are forgiven forever. Bang! Oh, verse 14, basa. 1, 2, 3. Tingin, how many offering of sacrifice of peace? How many offering of thanksgiving, of sacrifice of thanksgiving? Dito sa Old Testament, how many? Year by year by year. Here, once. Oh, basa. He has perfected. For those. Tayo yung those. Tayo yung those. Tayo mga nanampalataya sa Kanya. By this one sacrificial peace offering, by this one thanksgiving offering, we are holy, sanctified, pinabanal, forever. Amen po ba? Tingin. Kaya kahit medyo nagkakamali ka, medyo nakakalimot ka, you are sanctified. You are perfect forever. Kasi ang perfection mo, hindi ikaw, hindi yung ginawa mo, kundi si Jesus na nagkatawang tao para sa iyo. Amen ba? O isa pa, gusto nyo pang isa? Tuloy natin next Sunday, ha? Kasi nakakaano pa lang ako, mga 15 slides. 50 ho yan eh. Matatapos siguro tayo, 2:00. Kasama na discipleship niya. Babatuhin nyo na ako ng pinggan at kutsara niya. Ilang oras na tayo nagsasalita? Siguro mga 30 minutes na, no? 45 minutes. Sino lang ho lagi naririnig nyo kay Pastor na sinasabi niya? Jesus! Dami ng oras. Jesus, puro Jesus lang. Tingnan niyo po. Ito po yung hula na sinabi sa mga awit. At pinaliwanag ito ho yung scripture sa mga awit, pinaliwanag ng Hebreo. Ready po kayo? Sabi diyan, the Lord has sworn, ang Diyos ay nangako, at hindi siya magbabago. Sabi niya,
kay Jesus. Nakakover pa sa Old Testament. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. So, ito na. Pinaliwanag na. Hindi natin alam. Sino ba yan? Si Jesus ba yan? Wala naman sinabi. Pinaliwanag ng Hebrews. Look, for they have become priests without an oath. Yung mga priests ng panahon na yon, naging mga saserdote sila, pari sila, walang pangako. But he, referring to Jesus, an oath by God who said to him, the Lord has sworn and will not relent. Galing po sa Psalms 110. Basa. So, Hebrews is interpreting Psalms. Sino daw yung priest forever according to the order of Melchizedek? Hindi katulad ng mga priest noon. Oh, verse 22. By so much more, Jesus, si Jesus to, has become a surety of a better covenant. Also, there were many priests because they were prevented by death from continuing. Tingin po kayo, dito, namamatay yung priest. Kasi yung priest dito, mag-o-offer din ng kasalanan. Mag-o-offer din ng tupa para sa kanyang kasalanan. At yung mga makasalanan, mag-o-offer ng tupa para sa kanilang makasalanan. At namamatay. Makasalanan yung priest dito, makasalanan yung offerer dito. Kaya nag-o-offer sila pareho. Ngunit si Jesus! But he, basa, referring to Jesus, has an unchangeable priesthood. He is the priest. Verse 25. Therefore, he who is the priest forever is also able to save to the uttermost. Basa, galing po sa Greek word panteles. Yung uttermost, basa, completely, perfectly, for eternity. Those who come to God through this high priest, since he always lived to make intercession for them. Tingin. Sa Lumang Testamento, yung priest, makasalanan, kailangan ng kordero, kailangan ng tinapay. Sa panahon ni Jesus, si Jesus walang kasalanan. Jesus as priest, hindi na mamamatay. Si Jesus din yung sacrifice of peace. Si Jesus din yung sacrifice of thanksgiving. So, ibig sabihin, today, when you believe in Him, bang! You are forever forgiven. You are perfectly righteous. You are perfectly at peace with God. And you are perfectly giving thanks to God. Kailangan mo lang si Jesus. Wow! Isn't it beautiful? Hindi mo ba beauty? Beauty, the best talaga si Jesus. Tignan niyo po, 26. For such a high priest was fitting for us, referring to Jesus, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens. Wow! Verse 27. Who does not need daily, as those high priests, to offer sacrifices, first for his own sins, and then for the people's sins. For this, he did. Basa! He did not offer up for him this once and for all. He offered up himself for us. Beautiful. Beautiful. And verse 28. For the law appoints a high priest men who have weaknesses, but the word of oath, which came after the law. Basa! So the high priest is the Son. Who is the Son? Jesus Christ. The sacrifice of peace is Jesus Christ. The sacrifice of thanksgiving is Jesus Christ. So when you believe Jesus Christ, bang, you're perfect forever. Kapatid, napakasarap. Kailangan lang sampalatayanan ng katotohanan na yan. Hindi yan nakabase sa iyo. Kahit hindi ka nag-pray o nag-pray ka dahil nanampalataya kay Jesus, perfect ka.
Amen ba? Hallelujah. Titignan ko lang ho. Gusto ko lang hong makita. Tuloy na lang ho natin next week. Okay? Pwede ho ba? Kasi ang haba ho nito. Babalikan ko lang to. Balikan natin. Tignan nyo, balik tayo. Then I'll close. Kakat ho natin, ha? Oh, balik tayo doon sa Leviticus. Doon sa law. Ulit. If an offerer or yung tao offers for a thanksgiving, he shall offer with the sacrifice of thanksgiving. Sabi nyo, thanksgiving? The sacrifice of thanksgiving. So, ano yung sacrifice of thanksgiving? So, kasama ho yung tupa plus yung unleavened cakes mixed with oil. Unleavened wafers anointed with oil or cakes of blended flour mixed with oil. Nakalagay yan, oil, 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 oil. Ano po ibig sabihin ng oil? The oil represents the Holy Spirit. Nandyan po ba kayo? Yung unleavened wafer cakes, blended oil, i-offer yan bilang wave offering. Pasasalamat. Thank you, Lord! Thank you, Lord! So, itinataas mo. Sino yan? Si Jesus yan. Sabi ni Pablo, sabi, and from it, he shall offer one cake from each offering as a heave offering. So, heave offering, ang ibig sabihin, itataas mo yan at papasalamatan mo ang Panginoon. So, ganun po si Jesus. Siya ay nabuhay na magmuli mula sa mga patay bilang pasasalamat sa Panginoon. Sabi ni St. Paul, and I close with this, Jesus was delivered up, the sacrificial peace offering, because of our offenses, and was raised to life as a heave offering, thanksgiving for our justification. Bang! So when you believe in Christ, you offer the sacrifice of peace and you offer the sacrifice of thanksgiving. Kaya kahit saan ka pumunta, hindi ka naman nagpapasalamat sa Lord. The mere fact you believe in Christ, you always thank God. The mere fact you believe Christ, you always offer the sacrifice of peace. This means your sins are forgiven, you're perfect, and then because of that peace, your sickness are healed. Sabi ni Jesus, para malaman nyo na ako ay nagpapatawad ng kasalanan. Sabi niya doon sa may sakit na ang tawag doon? Stretcher. Sabi ni Jesus, para malaman ninyo, sabi niya sa mga Pariseo at mga Saduceo, na ako ay nagpapatawad ng kasalanan. Sabi niya, tumayo ka, dalhin mo na yung kinahihigan mo at magaling ka na. Yung paralyzed, tumayo, binitbit yung stretcher niya, tumuwi na siya. Ano ibig sabihin nun? Kung naniniwala ka kay Jesus, yung kasalanan mo pinatawad, at yung sakit mo ay magaling na. He is the sacrifice of peace offering. He is the sacrifice of thanksgiving. Amen? Part 1 po ito. Ito po ay part 5. So, huwag nating madaliin. So, next Sunday will be part 2. Next Sunday will be part 3. Next Sunday will be part 4. Next Sunday will be part 5. If you miss that, basa kayo wag sana kayong mag-absent. Pero pag na-miss nyo, punta kayo sa Facebook ng Gospel of Christ Church at sundan nyo po yun mga part na yan para makita nyo ang kabuuan that truly Jesus is the sacrifice of peace. Jesus is the thanksgiving sacrifice for God. Amen? Amen. Let's close in prayer. Palakpan natin si Lord. Hallelujah! So, mababaliwala ang lahat ng yan if you don't believe on Christ. Kaya pumikit po kayo, iyuko nyo ang inyong bibig,
Lahat kayo na sumampalataya na, then you have that. Alam nyo, meron na kayo niyan. Nararanasan nyo yan. Pero kung kayo po ay first time lang na dumako sa lugar na ito, hinahamon ko po kayo. Ito na ang panahon na si Jesus malaman nyo na inyong perfection, inyong kapatawaran, inyong kaligtasan, inyong buhay na walang hanggan, inyong pasasalamat. Ang pinakadakilang pasasalamat sa Diyos. Hindi ho yung pagluha, hindi ho yung pagsasakripisyo at paghihirap. Ang pinakamataas at marubdob na pasasalamat sa Diyos, sumampalataya ka kay Jesus. Sobra-sobra ng thanksgiving yan sa ating Panginoon. Buksan niyo po ang inyong bibig, sabihin niyo, Panginoong Jesus, you are my man! Nananampalataya po ako sa iyo. Itong buhay na to. Ngayon, at sa darating na panahon, buksan niyo po ang inyong bibig, sabihin niyo, kayo lang, Panginoong Jesus, ang aking kaligtasan, kabanalan, katarungan, katwiran, kapatawaran, kagalingan, at buhay na walang hanggan. Salamat po. Ito po ang aking dalangin, ang aking pananampalataya sa iyo. Panginoong Hesus, ay aking pasasalamat sa Diyos. Ako na lang po ang mananalangin. Ho rabasanga badara singge bedara bahanda. Ramba sanga badala makanda. Lahat ng balakid sa inyong isip ngayon ay bumagsak ng lahat. Ang katotohanan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos ay pumasok na sa kaibuturan ng inyong puso at magkakaroon ng katunayan at katibayan sa inyong mga buhay. Maging sa inyong kinabukasan, sa inyong future, sa lahat ng mga estudyante, dinideklara ko ang himala ng provision sa inyong pag-aaral. Maging sa inyong mga kaibigan, magpapatuloy kayong magkakaibigan, lalong tatatag sapagat si Jesus ang inyong magiging sandigan. Maging sa inyong mga pamilya, si Jesus ang inyong kaligtasan. Dinideklara kong lahat. Tingin po kayo, makinig po kayo, huwag niyo pong i-justify yung sakit ninyo. Huwag kayong magpaliwanag, huwag niyong ipaliwanag ang sakit ninyo. Huwag din po kayong mag-negotiate sa sakit ninyo. Manampalataya kayo kay Jesus. Magaling na kayo. Dinideklara ko lahat ng may simptomas ng sakit at karamdaman, ulo hanggang paa, laob at labas, at lahat ng bahagi ng katawan. The intestines, the heart, the lungs, the kidneys, the breast, every parts of your body, I declare them healed in Jesus' name. In the name of Jesus, I declare you all healed, healthy, in Jesus' name, in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.